I-click ang Enter para magsimula. Magandang araw sa iyo. Sa module na ito, tatalakayin natin kung paano ginagamit ang oras sa ating pang-araw-araw na gawain. Mabibigyan din tayo ng ideya kung paano maisasaayos ang pamamahala ng oras natin para magamit ito ng maayos at kapaki-pakinabang. Handa ka na ba? Oras na para matuto at malibang. I-click ang larawan sa dingding at tulungan akong hanapin ang nawawalang kamay ng antigong orasan. Narito tayo ngayon sa Reloville upang matutunan ang pagbasa at pamamahala ng ating oras. Mayroon tayong 4 na bahay, ang AM-PM House, Time House, ang Casa Ora, at ang Bahay Oras. Kailangan nating mapuntahan ang bawat bahay upang makuha natin ang nawawalang kamay ng antigong orasan. Una nating papasukin ang AM-PM House. I-click. Alam mo ba na may 2 paraan ng pagbasa ng oras? Ang mga ito ay ang 12-hour clock at 24-hour clock. I-click ang orasan na nais mong pag-aralan. Ang 12 oras na orasan o 12-hour clock ay ang karaniwan nating ginagamit. Dahil mayroong 24 na oras sa isang araw, 2 beses na umiikot ang 12-hour clock sa buong isang araw. I-click ang Next upang magpatuloy. Isang bahagi ng araw ay mula hating gabi hanggang ikatanghali ng araw o 11:59 ng umaga. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng AM? Ang AM ay nagmula sa salitang Latin na ante meridian. Anumang oras sa AM ay nagaganap mula hating gabi hanggang katanghalian. Ang isang kalahati ng araw ay mula 12:00 ng tanghali hanggang hating gabi o 11:59 ng gabi. Ang PM ay nagmula din sa salitang Latin na post meridian. Ito ay tumutukoy sa pagitan ng tanghali at hating gabi. Ngayon naman, pag-aralan natin ang pagbasa sa mga bahagi ng 12-hour clock. Ang mahabang kamay ng orasan ang nagsasabi ng minuto. Ang maiksing kamay ng orasan ang nagsasabi ng bawat oras. Ang bawat oras ay binubuo ng 60 minuto. Ang bawat minuto ay may kaukulang bilang, kaya't maaaring basahin ang bawat bahagi ng minuto ng orasan. Kung ang mahabang kamay ng orasan ay nakatapat sa 12, ito ay nagsasaad ng saktong oras, kaya't ito'y binabasa ng ayon sa oras at hindi sa minuto. Halimbawa, ang maliit na kamay ng orasan ay nakatapat sa 3 at ang mahabang kamay nito ay nakatapat sa 12. Ito ay babasahin natin ng 3, 3:00 o 3 o'clock. Isa pang halimbawa, ang oras na nakasaad ay binabasa bilang 3:30, 30 minuto makalipas ang 3 o 3:30. Ang oras na ito ay binabasa naman ng 3:45, 15 minuto bago mag-4 o 3:45.
Ang isang oras ay binubuo ng 60 minuto at ang ika-4 na bahagi nito ay katumbas ng 15 minuto. Ang 24 oras na orasan ay karaniwang ginagamit sa mga siyentipikong gawain. Kilala rin ito bilang oras pangmilitar. Ito ang katumbas ng oras sa 12 oras na orasan at sa 24 oras na orasan. I-click ang next upang maipakita ang ilan pang halimbawa. I-click ang telebisyon para sa mga halimbawa ng military hours. Ang eroplano na lulan si Annie papuntang Cebu ay lilipad sa ganap na 1500 hours at inaasahan siyang lumapag sa paliparan ng Mactan sa oras na 1620 hours. Ang barkong MV Joshua ay maglalayag mula Maynila sa ganap na 7:30 hours at dadaong sa Pantalan ng Bacolod sa ganap na 22:30 hours. Mula Maynila, ang bus ay umalis sa ganap na 10:45 hours papuntang Baguio. Kung may 6 na oras ang biyahe mula Maynila papuntang Baguio, ang bus ay inaasahang makarating sa ganap na 16:45 hours. Ang tren mula sa Albay ay naghahatid ng abaka sa Maynila araw-araw. Naglalakbay ito ng halos 11 oras. Kung ang tren ay umalis sa Albay sa ganap na 300 hours, inaasahan na makararating ito sa oras na 1300 hours. Mas mabilis na sasakyan ang MRT o Metro Rail Transit kung ikaw ay nasa Kamaynilaan. Mula North EDSA hanggang Taft Station ay lalakbayin mo sa loob lamang ng 30 minuto. Kung ang MRT train ay umalis sa unang estasyon sa oras na 13:15 hours, ikaw ay makararating sa huling estasyon sa Taft sa oras na 13:45 hours. Kung babasahin natin sa 24-hour clock ang sinasaad ng orasang ito, ito ay dapat basahin bilang 21:20 hours. Kung babasahin natin sa 12-hour clock ang sinasaad ng orasang ito ay dapat basahin bilang 9:20 p.m. Oras na para lumipat sa time house upang subukan ang ating kakayahan sa pagbasa ng oras.